Nais ko lamang malaman kung yun na ba talaga ang desisyon mo, ang sumama kay Beng at bumukod na kayo? Opo. Tanggapin niyo na kasi ako sa bahay niyo. Ayun na po ako kasi ituring. Kaya naman po namin di ko kayo iwan eh. Basta tanggapin niyo lang po ako sa pamamahay niyo. Di po namin Mahirap kayo din ba iiwan. para sa'yo, Beng, na iwanin nyo sa isang bahay si Nanay Cyril? Mag-aalala kayo? Napamahal na rin po ako sa kanya. Kaya di ko po kaya sila iwan. Pero ginaganyan niya po ako eh. Pagbukod. Nay, nakikiusap na po si Beng na baka naman daw ho kaya nyo siyang tanggapin. Buo na rin po ba? At pinal na ang desisyon ninyo na sila ay bumukod? Opo. Bukod. Yun na po talaga ang gusto ninyo. Dapat ang isang tao magbubukod. Wala na hong pag-asa na matanggap nyo po talaga si Beng. Magbukod sila. Kaya ko pa naman ang sarili ko eh. Neng, narinig mo ang desisyon ng iyong nanay. Nakakalungkot man pero ayaw namin na papiliin ka sa pagitan ng iyong ina at ng taong mahal mo. Pero yun ang naging desisyon ng iyong nanay. Kaya mo bang tanggapin? Opo, pero magbukod man kami, yung mas malapit lang po sa kanya. Para lagi ko po siya nakikita. Ayaw po naman sana po namin siya iwan. Gusto ko lang po tanggapin niya ako na tao. Ay, kung yan po ang gusto niya na magbukod, wala po ako magagawa. Tanggapin ko na lang po yun. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, Ate Beng, pero talagang buo na at final ang desisyon ni nanay na hindi kanya kayang tanggapin. Magbukod. Wala po ako magagawa. Basta po, ginagalang ko po siya. Wala po akong pinakita sa kanyang hindi maganda. Masakit, malungkot, pero nirirespeto po namin ang inyong mga naging desisyon. Aminin na po tayo mga kapatid sa kwento po ng buhay pag-ibig ni na Ate Beng at ni Ate Neng. Anong aral po ba ang ating natutunan? Ang mga magulang po ang gabay kung paano magkakaroon ng maganda at maayos na buhay ang kanila pong mga anak. Pero darating din po ang araw na gagawa po sila ng sarili nilang desisyon para sa sarili po nilang buhay. Sana po sa bawat ina, tandaan po natin na tayo po ay nagsilang upang sila ay gabayan, hindi po upang diktahan. Para naman po sa mga anak, huwag sana rin po nating kalimutan na pakinggan po natin ang payo ng ating mga magulang. Wala po silang ibang hangad kundi mapabuti po ang inyong buhay. At kung meron man pong hindi pagkakaunawaan, idaan po natin ito sa isang mabuting usapan kesa po magbangayan at hindi po pagkikibuan. Tandaan po natin na ang bawat isa po sa atin ay may karapatang mamuhay ng maayos at pantay tulad po ng sa iba. Basta ang mahalaga, ikaw po ay walang ginagawang masama ayon sa batas ng tao at batas ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating mahal na trio, Tagapayo. Ang ating po mga naging kasausawan sa studio. Sa ating mga bisitang nagpaunlak po ng kanilang kwento kay Ate Beng, Neng at Nanay Cyril. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway kami po ay nakatulong kahit papaano po na maliwanagan at maayos po ang inyong mga hinaing. At sa atin naman po mga manonood na suki na po ng ating Barangay Hall on Air, patuloy po kayong tumutok sa bawat istorya na aming pong hatid para lamang po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta. Ako pa rin po ang inyong tiyang Ami na lagi nagpapaalala,
Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Kayo po ba'y may pagnanasa, Mang Joker, kay Jocelyn? Wala po. Para ang tagal niyong sumagot doon, Mang Joker, ah. Crush niyo po ba si Jocelyn? Siyempre po, dyan ko na yan. Sandali lang!